si Regine from PI10E21R and I'll be presenting yung biography ni Rizal. So, sino po ba si Rizal? Kilala niyo po ba siya? Opo. Paano niyo po siya nakilala? I mean, anong pagkakakilala niyo sa kanya? National hero po. Aside from being our national hero, ano pa po? Makata. Makata. Maraming kasintahan. Yes, maraming kasintahan. Tama ka dyan, kuya. Ano pa? Yung Noli po. Yung Nolly at saka yung Elfili. Ayan. So, ngayon, i-discuss natin yung biography at saka social background ni Rizal. Ang totoong pangalan ng ating national hero ay Jose Protagio Rizal Mercado E. Alonzo Rialonda. Yung Rizal Mercado ay galing sa surname ng father niya, tas yung Alonzo Rialonda ay galing sa mother niya. So, siya ay pinanganak daw noong June 19, 1861 sa Calamba. Wednesday night siya, between 11:30 p.m. hanggang 12 midnight. Tapos, binaptize siya nung June 22 ni Father Rufino Collantes. Tapos si Father Casanas yung naging ninong niya. Tapos, yung pangalan niyang Jose ay galing sa San Jose dahil yung mother niya ay devotee ni Saint Joseph noon. Tapos, yung father niya, ang pangalan ay si Francisco Mercado Rizal. 8 years old siyang nabuhay from Binyan, Laguna. Tapos yung mother niya naman ay si Teodora Alonzo Rialonda. 85 years old naman siya from Manila. Ang surname na Rizal, kasi ni-require sila that time, di ba Mercado sila originally, tapos ni-require sila na magpalit ng surname, na pumili sila ng Spanish na surname, galing dun sa list ng surnames na binigay ng Spaniards. Tapos ang napili nila ay, Ritial, I don't know how to read that. Tapos meaning Greenfields, tapos later on naging Rizal na lang siya, hindi ko alam kung bakit. Tapos si Rizal, 11 sila magkakapatid at 2 lang silang lalaki. Tapos, pang-7 siya sa 11 na magkakapatid. Yung mga kapatid niya ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, si Olympia, Lucia, Maria, tapos si Jose Rizal, si Concepcion, si Josefa, si Trinidad, at si Soledad. Bale, meron siyang isang kuya, si Pasiano, yun yung nagsilbing parang tatay-tatayan niya rin na ilalagaan siya ng sobra-sobra sa buong buhay niya. Tapos, meron siyang mga kapatid na may asawang, lalaki, tapos meron namang iba na namatay na silang walang naging asawa. Tapos family background, ang Rizal family daw ay kasali sa Principalia class, parang may kaya sila nung time na yon. Tapos kasi may ang sources of income nila ay meron silang farm na nire-rent nila sa Dominicans, meron silang small store, tapos nagre-raise din sila ng iba't ibang hayop. Tapos, ang Rizal family din daw ay merong karwahe. Ang karwahe ay yung sasakyan na dinadala ng kabayo, ganun. Tapos, meron silang private library na merong almost 1,000 books. Kaya, ang sa kanila, parang may kaya talaga sila. Tapos, sila magkakapatid, nag-aral sila sa Manila. Tapos, yun, highly esteemed sila, hospitable and cultured. Sobrang active nila sa mga socio-cultural na activities at religious activities dun sa lugar nila. Tapos, education. Si Rizal, nag-start siyang mag-aral. Tapos yung teacher niya ay yung mami niya. Natuto siyang mag-alphabet at saka mag-pray nung 3 years old siya. Tapos nagkaroon siya ng formal education nung 8 years old siya. Pinadala siya sa Binyan, tapos dun siya nag-aral. Tapos, later on, nung 11 years old na siya, pinadala siya sa Ateneo Municipal. Yun ay Ateneo de Manila ngayon. Tapos yung Ateneo Municipal, siya ay known school for boys. Okay. Tapos, after niyang graduate sa Ateneo, nagkaroon siya ng iba't ibang awards. Tapos, excellent lahat yung mga grades niya. Tapos, nag-decide siya magtuloy ng studies niya sa UST, University of Santo Tomas. Tapos, ang kinuha niyang unang course ay Philosophy and Letters. Tapos, after ilang, 2 yata, ewan.
nag-shift siya papuntang medicine, tapos ginusto niya maging ophthalmologist para daw gamutin yung nanay niya. Tapos, nag-aral din si Rizal sa Spain, Universidad Central de Madrid, kasi hindi niya tinapos yung studies niya sa UST dahil ayaw niya sa pamamalakad ng mga Dominicans. So yun, nagpunta siya ng Spain para ituloy yung studies niya doon. At yun, habang nandun din siya, nag-aral siya ng arts, ng music, tsaka ng iba't ibang languages. Kaya sobrang indo niya. Tapos, yung friends and girlfriends ni Rizal, kaya sabi ni Kuya, yan, marami nga siya naging kasintahan. So, ang una, si Maximo Viola. Malaki naging part niya sa buhay ni Rizal dahil siya yung nag-fund para ma-print yung Noli Me Tangere nung nandun si Rizal sa Berlin. Tapos, si Ferdinand Blumentritt naman, siya yung naging best friend ni Rizal na nag-exchange sila ng letters from time to time. Kaya, nagkaroon ng account ng mga iba't ibang nangyari sa buhay ni Rizal dahil dun sa exchange ng letters nila. Tapos, ito yung mga naging babae ni Rizal. Si Segunda Katigbak, tapos merong Miss L na hindi na niya pinangalanan kung sino. Si Leonor Valenzuela, si Leonor Rivera, ito yung pinsa niya na forbidden love sila. Ay, ito ba yun? Yun. Tapos, si Consuelo Ortega E. Perez, si Osei San, Japanese siya. Tapos, si Gertrude Beckett, Nelly Bausted, tsaka si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken yung pinakahuling niyang yun. Bago siya patayin sa Dapitan, sa Bagong Bayan. Bago siya isend sa Dapitan, tapos bago siya patayin sa Bagong Bayan noong December 30, 1896. Yes, thank you. Mag-proceed tayo dun sa works niya. So, isa sa sikat niya na works ay yung sa novels niya na Noli Me Tangere. So, galing siya sa Latin phrase na ibig sabihin na touch me not, which we can associate with the social cancer. So, hindi siya original na invent ni Rizal. So, he got it from the Bible, from the book of John, chapter 20, verses 13 to 17. So, napublish siya sa Berlin noong 1887. Nung time na yon, si Rizal ay naghihirap. Wala siyang pera. Tapos, napag-isipan niya na sunugin na yun yung manuscript. Pero yun nga, kanina, nasabi niya yung friend ni Rizal na si Maximo Viola, nag-fund siya para dun sa publishing ng book, ng novel. Tapos, dinedicate niya yung Noli sa Pilipinas. So, to my motherland. Parang sinabi niya dun na nakikita niya yung mga societal diseases ng bansa, tapos gusto niyang i-expose yon katulad ng mga ginagawa nung dating panahon na yung mga may sakit ay in-expose sa temple so that people can pray for them para maka-find ng cure. So as a doctor, his aim is to expose yung symptoms of the diseases in the society. So yung nakikita niyang social cancer. Although the language is foreign, the setting is in the Philippines. Kasi anong language na ba sinulat yung Noli? Spanish. O tama, Spanish. So, it is a reflection of the real condition of the Philippines for the last decades of Spanish rule. So, si Rizal mismo yung nagsabi kay Father Pastel na, sabi niya, Noli is a clear-sighted look at the realities of the time. It's a vivid memory of what was happening. So parang although Noli is a novel, which is supposed to be a fictional literature, so close siya sa reality. Nagre-reflect siya nung mga nangyari talaga nung time na yon. So pag sinabing Noli Me Tangere, ano yung story yung pumapasok sa isip mo? So for most of us kasi yung naalala natin ay yung love story ni Ibarra at ni Maria Clara, di ba? So, ang pangalawang point ay hindi siya love story. Part lang siya ng novel. Pero kasi nag-focus talaga siya dun sa reflection ng happening sa Pilipinas nung panahon yun. Pang third point, the dilemma faced by the characters is a reflection of Rizal's state of mind. So, meron dong mga parts or discussion, naalala ko ba si Elias? At ni Ibarra, nagkaroon sila ng mga conversations doon. Medyo political nga lang yung kung ano ba yung
point ni Elias, mas gusto niya yung reform. Tapos si Ibarra naman, sinasabi niya na nag-agree siya dun sa necessary evil na hindi naman kailangan talaga ng Spanish government. Pero si Elias naman, kailangan daw ng reform sa friars, ganon. So in writing the novel, Rizal was not prescriptive. He was just describing because he believes that merely exposing or describing the disease is the cure itself. So, yung readers or yung nagbabasa, sila yung mag-a-act at magpo-provide ng cure. So, examples ng societal diseases or yung problems, yung mga injustices, yung sa Noli, yung pagkamatay ni Crispin, yung anak ni Sisa, di ba? Napagbintangan lang siya, nagnakaw. Tapos, wala man lang parang due process, parang pinatay siya, pinahirapan. Tapos yung isa pang societal disease, yung kay Doña Victorina, kilala niyo ba yun? Yung parang gusto niyang maging mayaman, gusto niyang magmukhang mayamang Spanish. So naglo-look down siya sa kapwa niya Pilipino. So yung Noli, yun talaga yung purpose ni Rizal ay to expose para magising yung kamalayan ng mga Pilipino nung nangyayari ng time na yon. So, kuha niyo ba? So, mag-move on na tayo sa questions. Ready na. So, una, why do you think Rizal wrote his two novels in Spanish if his goals were to expose the diseases in the society? Actually, sa amin kasi, during that time, siguro 10% pa lang nakakaintindi ng Spanish sa Philippines. Kaya nagtataka din ako kung bakit siya susulat ni Jose Rizal. Eh, sinasabi niya, social cancer, and ang basehan niya is cure yun. Kumbaga, yung describe niya yung cancer ng society, and parang in that way, cure yun. Pero hindi ko nakita doon kung bakit na Spanish yung ginawa niya. Pero one thing is, sinulat niya yun para talaga sa mga Spaniards, para makita ng mga kapwa ng mga Spaniards na nandun. And kasi may mga Spanish din during that time na nag-apply sila nung liberalism. And parang ayaw naman kasi ni Rizal na magkaroon ng parang patayan ganun nga. Pero yung parang side ni Ibarra. Pero ang gusto niya kasi is parang maging probinsya nga yung And ayaw niya ng mga ganung bagay. Kaya siguro sinulat niya sa Spanish para mismo yung mga Spanish na kapwa ng mga Spaniard na nandito, yung matulungan tayo at makita nila yung kondisyon natin sa Pilipinas. Okay. So, yun. Ayoko na sulat. Joke lang. Sagutin ka. Yung tingin ko naman dito, kasi yung sinulat niya yung Noli, parang yung state of mind niya is more on reform, di ba? Parang, yung mga ilustrados kasi nun ay marunong mag-Spanish. Tapos, yung target audience niya is yung Spanish government at yung mga ilustrados kasi gusto nilang mabago yung government or kung paano man yung pamamalakad dito sa bansa. Tapos, kung yung pag-expose naman dun sa mga Indios, kasi parang sinasabi na dun sa isang article na nabasa ko, alam na daw ng mga Indios kung ano man yung gustong i-expose ni Rizal kasi sila yung nakakaranas na. Yun sa annotation niya, yung in-annotate niya yung work ni Antonio Morga sa Sucesos de las Islas Filipinas. So, yung Sucesos, siya ay parang history ng Pilipinas. Sinulat siya ni Morga noong mga 16th century, hindi ko sure, or 17th century, na makapal na libro yun about sa Philippines, itsura ng Philippines, nung kasabayan niya si Ferdinand Magellan, yun. Tapos parang di-describe niya kung ano ba yung Pilipinas doon. And naging isang goal doon ni Rizal kung bakit niya ginamit yung Sucesos de las Islas ni Morga. Para maipakita, kasi parang ang sinasabi kasi ng mga Kastilano na wala tayong history, tayo mga barbaro, mga ganon. And para bang ang pinang-counter niya sa argument ng mga Spanish, sarili mismo nilang gawa. So ito nga yung annotation ni yung Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morga. And may mga
chapters doon na nagpapatunay na meron talagang identity ang Pilipinas or may culture ang Pilipinas bago dumating ang mga Spanish. So yung una ay doon sa page 260 ng annotation ni Rizal na to, so annotated niya na to, ay dun ito yung phrases na sinasabi, an abundance of rich gold, deposits and other mineral products. So ito yung sinasabi dinidescribe ni Morga yung Pilipinas na meron nga daw na rich gold deposits and other mineral products. Na isa talaga nagpapatunay na may culture talaga ang Pilipino noon. And sa page 266 naman, sinate mismo ni Morga sa Pampanga, sabi niya, sa Pampanga, yan, having many streams and canals which irrigate the same province. So may irrigation na nung nung panahon pa nga bago pa dumating ang Spanish. And then sa page 270, yan, sa Panay naman, merong abundant in rice and wine, producing palm trees and all kinds of food supply. So yan, abundant tayo sa rice, wine, producing palm trees, at all kinds of food supply. And doon sa specific na parang barangay ng Panay, doon sa Oton, ay sabi ito, having a port and sandbar for galleys and vessels, shipyards for building, oceans, going vessels, and a good supply of timber for construction purposes. And sa page 272 naman, at sinasabi naman doon na throughout the islands, writing is well developed through certain characters or signs resembling the Greek and Arabic. So meron na rin pala daw tayong letters and symbols before pa dumating ang Spanish. So, yun yung goal talaga ni Rizal na maipakita sa mga Pilipino rin, sa tayo mismo, na tayo, may history na tayo before pa dumating ang mga Spanish. So, gumawa siya ng parang kanyang theory, which is yung tinatawag na liwanag, dilim, liwanag. Na kasi parang sinabi ng mga Spanish naman na tayo daw ay from dilim to liwanag. But yung ginawa ni Rizal ay liwanag tayo, maliwanag na yung buhay natin dati. And then nagdilim, parang yun yung Spanish colonization. And then liwanag na ulit. Kumbaga, yun yung kumbaga malaya na tayo from colonization. Sige, yun lang naman kasi yung pinaka point kung bakit ginamit sa PI-10 yung susesos is because maipakita talaga na may identity ang Pilipinas. Magandang hapon. Salamat sa pag-unlock sa pag-imbita namin. Ayun, ako si Paula. Ngayon, i-discuss ko yung isa pa sa essays ni Rizal. Yun naman, The Philippines a Century Hence. And ito, sinulat din niya ng Spanish. So, yung title niya talaga originally is Filipinas de Cien Adios. Ito, first published siya sa La Solidaridad, Madrid between September 30, 1889 and February 1, 1890. Tapos, tinanslate to ni Charles E. Derbyshire. Iba itong mga reforma na to? Una, yung free press. Tapos pangalawa, Filipino representative sa Spanish government. So, ayun yung mga reforms na pinropose ni Rizal. And dun sa fourth part naman ay yung future ng Pilipinas. So, ulit, yung unang part is yung past natin. Second is yung present ni Rizal, which is 19th century. Third naman ay yung pangangailangan ng Pilipinas ng reforms. Tapos pang-apat ay yung future ng Pilipinas. So, makikita natin dito na yung ginawa ni Rizal is kinompare niya yung past at present para mai-outline niya yung future. Ayun, alam ni ate, galing. Ayun, tapos also, ang ginawa ni Rizal, nag-gain knowledge siya of what is absent. Kagaya nga nung past, syempre, hindi naman niya alam, di ba? Tapos pati yung, he also gained knowledge of the future using the past and the present. Ganyan. Also, sinabi niya doon na yung unity of opposites ay yung magbibigay sa Pilipinas ng sure salvation. So, sinabi rin niya na ang sure salvation. Si Rizal yun Ayun. Tapos, sabi rin ni Rizal na yung
yung pagiging free ng Pilipinas or yung independence ng Pilipinas, inevitable yun. Hindi yun maiiwasan. So, merong social determinism yung mga Pilipino. Parang sinasabi doon that history is towards freedom and emancipation. Meaning, yung mga yung mga abuses and oppression na nare-receive ng mga Filipinos, ayun yung mag-breed ng flame para sa revolt ng mga Filipino. So, kahit anong mangyari daw, sabi ni Rizal, talagang magiging independent ang Filipinos or ang Pilipinas. Also, he proposed here the theory of community, which means parang pinapredict nun yung eventual independence natin ng Pilipinas. Also, this would evoke physical science kasi di ba parang sa Noli, yung gusto niya is knowledge, parang mas pinapropose niya na magkaroon ng school, ganyan. So, parang sinasabi niya na sa future, mag-evoke yun ng physical science, yung parang understanding pagdating sa science, ganyan. So, ngayon, ang question, bakit kaya reforma yung ninais ni Rizal? Naisip niyo ba yun? Bakit kaya reforma? Bakit hindi revolusyon? Ganon. Kayo ba? Napapaisip ba kayo? Bakit kaya reforma? Yung reforma ay yung free press tsaka yung Filipino representative to the Spanish Congress. Or Kasi sa nature din, kasi nakita ko rin sa nature ni Rizal, parang edukado siya, ganun. So, yun lang, inaisip ko isang dahilan din yun. Pero, kung reforma kasi, ihalin tulad ko na lang doon sa issue ngayon, sa Scarborough show. Ayun, sa China, between China and Philippines. Siguro kung idadaan natin sa unang-una, wala tayong laban sa China. Ayun. So, siguro naisip ni Rizal na very impractical na idaan sa revolution kasi unang-una, overpowered yung Philippines by the Spain by that time. And very practical na idaan na lang sa reform or free press, sabi nga ni ate. Kasi unang-una, walang masasaktan. Tapos, madadaan lang siya sa mahinahong paraan in which, kumbaga, utak lang yung gagamitin. Kumbaga, parang naisip ko kasi medyo may pagka mind game yung laban. Kumbaga, si Jose Rizal kasi sinulat niya yung Noli to parang prescribe things. Parang may strategy siya kumbaga na hindi lang sugod na sugod. May game plan siyang parang ginawa bago siya maghimagsik. Yun, in which yung reform ngayon ginamit niya. So, naisip niya siguro, yun yung pinaka-best, yun yung best na paraan para labanan yung Spaniards by that time. Kasi, yun nga, yung mga sabi ko kanina. So, bali, agree din po kayo kay Rizal na mag-reform. Salamat sa pahayag ninyo. Kasi, parang, yun nga, paglalaban kasi yung identity. Kasi yung sinasabi namin, pinag-usapan namin kayo na dependence, di ba? Hindi parang may depende lang din tayo sa Spaniard, which is country naman tayo, isang bayan tayo kumbaga. Yan yung dinidescribe ni Andres Bonifacio. Gusto ko kasi yung side niya sa pagiging iisa natin. Yun kasi yung gusto ko kay Andres Bonifacio. Kasi kung hindi naman para tayo ganun, parang nagiging depende tayo, parang nawawala yung identity natin. Parang yun kasi yung nakita ko kay Andres, kaya gusto niyang lumaban. O sa akin din naman, kung bibigyan ko ng pagkakataon, gusto ko rin ipaglaban kung sino ako. Or gusto ko rin ipaglaban kasi kung reform lang, under pa rin talaga. Parang yun ma-under pa rin tayo ng government. And yun nga yung ginawa nila dati, ang government nga ng Spaniard, hindi nila magpaalis yung mga praile dito eh. During that time, nung time nila Rizal, nahihirapan na rin silang paalisin yung mga praile, which is yung paghihirap sa atin. Eh ang praile, ang dami nilang role sa atin. Yung land, sila yung magbe-benefit. Yung mga in-harvest natin, sila yung magbe-benefit. So parang nakita ko doon na parang talo pa rin kapag reform. Sila pa rin yung At saka parang yun pa rin kung lumaban tayo, at least lumaban tayo para sa atin. Parang ganun. At least may patutunguhan, matalo man, at least lumaban. Game. So, dito nga sa Philippines A Century Hence, yung goal ni Rizal
is a peaceful translation to independence. Kasi parang makikita rin natin, kaya siguro ganun, kasi si Rizal, from Ilustrados yung status niya, 'di ba? So, ayun yung natutunan namin. Also, dito kasi, Rizal thought of the highest ethical standards. That is why he preferred reforms over revolution. So, highest ethical standards, parang why not, sabihin mo na natin sa kanila, ito yung nangyayari. Kaya ganito yung naging sitwasyon ng Pilipinas. Parang, ayun yung goal ni Rizal. Natutunan na natin yung buhay ni Rizal. Yun, parang nalaman na natin kung ano yung mga pinagdaanan niya. Tapos nalaman na rin natin yung mga ibang akda sa ano niya. Yung mga ibang akda niya. Tapos kung ano yung ibig sabihin niya doon. So parang nalaman natin doon na syempre minahal din talaga ni Rizal yung ano niya, yung bayan niya, 'di ba? Nandun yung concern at pagmamahal sa bayan, 'di ba? Tanong ko lang si Ate. Hindi ka kasi Hindi nasagot. anong course mo, Ate? Amat. So pagka-graduate mo, anong plano mong gawin? Ano bang nun? Ano bang career path ng Amat? Ako yung kayo. Gusto ko dito lang mag-stay, mag-trabaho. Magtuturo ka, gano'n. Ayoko Parang, ano bang trabaho na ako? Hindi ko kasi Actuary. taga-compute. Parang minamodify niya yung isang system para ma-minimize yung cost or ma-maximize yung Parang, ano yun, parang economical, ano din yun. Si Kuya daw. Talagang factor. Ako bala ko mag-MS. Dito. So, BS Chemical Engineering din. Tapos, dito rin sa UPLB. And, kasi na-realize ko sa industry, medyo hindi ko mapapractice kung ano yung natutunan ko. So, siguro, nagbabalak ako magturo dito sa UPLB. In which, pwede ko naman i-practice yung natutunan ko as chemical engineer sa research. Yun. So, sa publications. So, hindi lang naman kumbaga, sa laki ng sweldo na susukat eh. Kasi gusto kong gamitin talaga yung nalalaman ko. Ako ang course ko kasi ay Ag-Econ. Ang major ko kasi ay Policy and Development. So, ang gusto ko talaga ay parang gumawa ng mga policies or mag-analyze ng mga programs, i-compare yung mga analytical effects nila before and after para makita kung ano talaga yung mas better off na nararapat na plano or program para makadevelop din sa society, para mag-increase din ng welfare, para talagang ikabubuhay ng buong nation. BS Nutrition ako. Career path. Yun, kaya ako nag-Nutri kasi gusto ko mag-doctor sana. Pero hindi ko pa alam kung matutupad ko siya kasi panganay ako, kailangan ko pag-aralin ng mga kapatid ko. So, bala ko na lang siguro kung sakali magturo na lang din dito. Gusto ko din ma-apply, sabi nga ni Ray. Na lang din? Oo, hindi naman lang. Pero gusto kong mai-apply yung mga natutunan ko. At yun, makapag-serve din sa pinanggalingan ko. Yun. Ayun po. Ako naman po ay CE. And actually, sa second sophomore na second year ko dito sa UPLB, hindi ko pa talaga siya iniisip. Pero yun, ngayong natanong naman, and may naisip naman ako konti. And nagsiyik ako kasi, actually gusto ko lang magtayo ng building, gano'n. And actually gusto ko kasi magtayo ng building para sa church namin. And after siguro ng graduation, talagang gusto ko actually magturo din. Kasi kapag ang isang bagay na, ang alam ko kasi kapag ang isang bagay na nasi-share mo na sa iba, makikita ng tao na alam mo talaga, yung sarili mo na alam mo kapag kaya mo i-share sa iba. So siguro gusto ko yung magturo muna, tapos din papasok din sa... So yun, parang nakita ko naman sa sagot niyo na parang na apparent naman sa akin na there's this sense of sharing, na there's this sense to give back, di ba? Na parang ako, hindi lang mahalaga na may natutunan ako, kailangan i-share ko yun kasi yun yung kumbaga yun yung contribution ko sa bayan, di ba? So, yun, maganda yun. Buti naisip. Ang natutunan ko sa PI10, si Rizal kasi,
naniniwala siya na na bilang isang tao, capable ka talaga ng magagandang bagay. You're capable of great things. At yun, kaya niya parang, at ganun niya kamahal yung bayan. Kaya siya galit sa kaya siya galit sa parang kolonyal kasi ini-inhibit nito yung great potential ng mga tao. Ganun niya kamahal yung bayan. So, yun. Ayun. Ayun, last part na, sana yung mga tutunan natin, isa tayo sa mga magpasimula ng gusto nating pagbabago kasi napansin nga natin, tulad ng sabi nyo, yung identity natin as Filipinos, hindi natin napapakita. So sana sa mga tutunan natin, may apply natin siya at since alam nyo na, tayo na yung magsisimula para sa pagbabago, dulot ni Rizal bilang siya yung pambansang bayani. Ayun. Salamat sa pagpunta, salamat sa pag-attend, salamat sa lahat ng ideas na ibinigay nyo. Yun, salamat ulit sa magbibigay ng oras. Salamat si Ellie. Thank you po. Yay!